Akala ko pag nag-asawa ako ng mayaman, gaganda ang buhay ko, pero dito ko pala mararanasan ang kasunod-sumpang pangyayari sa buhay ko, Dear Ate Vine. Isang maikling kwento lamang ito. Pero sapat na upang magpasakit ko ang puso nyo. Pakitago na lang ako sa pangalang Lorraine, galing sa mahirap na pamilya. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking tiyahin. Dahil marami kaming magkakapatid, si tita ang nagpaaral sa akin. Nakilala ko si Romy sa academy. At dito nagsimula ang ugnayan namin. Mapusok si Romy. Mabilis, alisto, sa murang edad. Nag-enjoy kami ni Romy sa kama. No level. Kung saan-saan na niya ako dinadala, nakakapag-out of town kami sa buong Pilipinas dahil sa pera niya. Siya na rin ang nagbibigay sa akin ng allowance para sa pag-aaral ko hanggang sabay kaming nakagraduate at nakapagtrabaho. Nakapagtrabaho ako sa company nila Romy. Same kami. Pero magkaiba ng department. Dito nakita ng marami ang ugnayan namin ni Romy. Kung kaya't maraming naiinis sa akin, dito nalaman ng kanyang magulang at madali akong pinatanggal sa trabaho. Binantaan na huwag magpapakita sa anak niya. Kaya't para maprotektahan ang pamilya ko, umuwi na ako sa mga agulang ko sa probinsya. Doon ako nagtrabaho. Pero isang taon nang nakalipas, nahanap din ako ni Romy. Akala ko noon talagang hindi na kami magkikita ng muli. Masaya ako sa muli namin pagkikita. Dahil dito, pinatunayan na niya na mahal na niya ako. At handa na siya na pakasalan ako. Nagpakasal kami sa lugar namin. At dito nagsama kami ng simple at payapa. Ngunit isang mensahe ang nagpabalik sa amin sa bahay ng pamilya niya. Pumanaw ang kanyang ama. Agad kaming umuwi ni Romy. Para makiramay sa kanyang pumanaw na ama. Hindi naman ako pinalayas ng mama niya. Akala ko ay tanggap na niya ako bilang asawa ng anak niya. Fast forward. Nang basahin ang last will ng papa ni Romy, nakalagay doon na sa kanya lahat. Maiiwan ang lahat-lahat ng pag-aari ng kanyang ama sa isang kondisyon. Dadasan dapat na at sa mga Korea, need niyang mag-master sa Amerika ng 4 na taon. Para maitaguyod niya ng ayos ang kanilang mga negosyong, sumapit ang pag-alis ni Romy. Naiwan ako sa bahay nila kasama ang mama niya. Akala ko, ang kaniyang naipinakita ng mama niya sa akin sa harap ng asawa ko ay totoo. Pag-alis ng asawa ko, bumalik ang masamang ugali ni Madam. Pinatulog niya ako sa quarter ng mga katulong. Pinagsuot ng uniform. Pinanglinis ng bahay, pinaglaba. At kahit alam niya na dinadala ko ang anak namin ni Romy, wala pa rin siyang awa na pahirapan ako. Kapag natawag si Romy, palaging nasa tabi ko si Madam, kung kaya't hindi ako makapagsabi ng katotohanan. Dahil sa hirap at pagod, nawala ang aking anak, ikinatuwa pa ito ng aking biyanan, hindi naglaon. Ako pa sinisi ng asawa ko kung bakit nawala ang anak namin. Hindi pa natapos ang pagpapahirap ni Madam. Nagpatuloy ang mga pinapagawa niya sa akin, hindi lang iyon. Ako sa kanyang mga tauhan, paulit-ulit. Halos isumpa ko siya, sobra. Kung kaya't nakagawa na ako ng isang bagay na kahit hindi ko gusto, ninakawan ko si Madam, malaking halaga at saka ako nag-abroad. Hindi na ako nagparamdam sa kanila lalo na sa asawa ko. Namuhay ako dito sa ibang bansa ng tahimik kasama ang bago kong asawa. May anak na rin kaming 2. Hanggang ngayon, kahit matagal na panahon na yon na nangyari, hindi ko pa rin makalimutan ang lahat, isipin nyo yon. Kailangan ko pang makagawa ng mali para lang makalayo sa kanila.